Mula lindol hanggang mga pagbaha, sunod-sunod ang mga emergency sa bansa. Importante ang mga instant food na madaling lutuin pero sana healthy rin. Kaya ang DOST nag-develop ng mga ready-to-eat meals na masustansya na, masarap pa dahil paboritong Pinoy ulam ang bida. Tara, let's change the game! Upgraded relief good baka mo! With variants gaya ng loaded chicken arroz caldo. Rice meals na may iba't ibang ulam tulad ng ginisang munggo, chicken adobo, chicken afritada, at iba pa. Pero make it pre-cooked at ready to eat. All in yan sa Pack of Hope at Pack of Duty. Na dinevelop ng Department of Science and Technology, Industrial Technology Development Institute. Noong 2013, if you remember, ito yung nagkaroon tayo ng Super Typhoon Yolanda. Daranasan natin, ang dami talagang mga calamity victims na walang access to water, to food, to shelter. The product is in a retort pouch which is easy to tear, easy to open. Mga kapuso, nandito tayo sa isa sa mga pinaka-importanteng stops o stations dito sa proseso ng paggawa ng Pack of Hope. Ito yung sealing station. So dito natin sinesecure. Itong magkatapos nung pagsali ng pagkain, dito natin siniseal, nila-lockdown itong mga pack. Ang bawat emergency food ration, sumasa ilalim sa tinatawag na retort pouch technology para sa mas pinahabang shelf life. After na masil yun, ito na magaganap yung preservation ng pagkain. So yung preservation is using thermal processing. So yung thermal processing is gumagamit ka ng mataas na temperature para ma-inactivate or ma-kill mo yung possible microorganism na mag-grow sa produkto. Sa kaya magiging commercially sterile siya. Pero di lang yan para sa evacuees. Dahil ginawa rin ito para sa ating mga kapusong uniformado, gaya ng mga pulis at sundalo. Gusto naming ma-boost yung moral ng mga soldiers natin, ng men in uniform natin, na mawala na yung nagbibitbit sila ng uncooked bigas, di ba? Tapos they still have to cook yung food nila kung saan yung combat field or training field. Siyempre, hindi tayo nagpahuling subukan ang isa sa kanilang pinakaunang variant. Actually, pwede natin kainin yan, bubuksan natin straight out of the pack. Pero dahil may bowl tayo dito, sasalin muna natin para dito natin kakainin. At para makita nyo rin kung anong itsura niya. Salin natin itong chicken arroz caldo. Oy. Ayan, ito yung isa sa mga soup base nyo na recipe. Ngayon nakikita natin, ayan o. Meron tayong mga chicken bits. Meron din yung, syempre, yung rice bits na nandito. Masarap. At, ma'am, hindi tinipid yung laman, ha? Totoong manok. Oo, may manok talaga. Sa ngayon ay naipamahagi na ang ready-to-eat meals na ito sa ilang lokal na pamahalaan sa bansa. Ready-to-eat meals that's easy to store and you can eat straight out of the pack. Handa na rin i-distribute sa mga relief operations. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Sa kabila ng banta ng peligro, nang ibabaw ang kabayanihan ng isang OFW nang iligtas ang isang matanda at isang bata sa malaking sunog sa Hong Kong. Isa lang siya sa mga Pilipinong nakaligtas sa trahedyang ikinasawi ng halos 160. Nakatutok si Darlene Kai. Nabagsakan na yung kawayan, yung meat, umaapoy na. Tapos umuulan na ng bato na may kasamang apoy. Sabi ko, hindi pwede. Hindi ako makalabas dito. Kailangan namin mabuhay. Parang pasong nagmarka sa kanyang isipan ang takot ng OFW na si Vay Maris Verador nang masunog ang isang residential complex sa Hong Kong noong November 26. Nasa isa sa 7 gusali siya ng Wang Fu Court noon nang makarinig ng pagputok. Mama! Nagulat din ako kasi parang binabasag na nila yung pintuan ng katabi namin. So nung pababa na kami, karga-karga ko yung bata. Sabi ko, bakit sa hagdanan kami bumaba? Then 15th floor pababa kami, naamoy ko na yung usok. Sabi ko, hala, doon ako nagpanik.
Mula 17th floor, agad siyang bumaba sa hagdan bitbit ang bata at akay ang matandang kasama nila sa tirahan. Sabi ko, hindi pwede dito ako mamatay. Tapos yung usok, yung amoy ng yung nasusunog. So ang lula nasa likod ko. Ako, nanginginig na ako, yung bata umiiyak na. Takot man, tinataga ni Verador ang loob habang inaalala ang pamilya sa Pilipinas. Nanginginig na talaga ako, padahon. Sabi ko, kailangan kong umuwi ng Pinas para sa mga anak ko. Gusto ko pang makita mga anak ko. Hindi pwede dito ako mamatay. Kailangan kong umuwi at ligtas yung bata. Pero nang umabot sa ika-5 palapag, matindi na ang naramdaman nilang init mula sa sunog. Yung bata, nag-aalala ako kay umiiyak na siya. Tapos nung palabas na ako, na-shock ako. Kasi ubos na pala yung kabilang building namin, natulala ako, hindi ako makagalaw. Halos wala na rin anyang natira sa pinanggalingan niyang gusali. Takbo ako ng takbo, karga ko yung bata, yung lola sunod sa akin. Nung feeling ko na wala ng mga buhangin na nagbabagsakan, akala mo hindi ka na mabubuhay, hindi ka na uuwi sa Pinas at makikita yung mga anak mo. Doon ako sobrang umiyak nang nakita ko na ubos na yung 2 building. Kaya thankful ka na binuhay mo pa ako. Nasa parehong complex din ang Pilipinang si Rowena Paril na mula naman sa ika-9 na palapag ng isang gusali. Hindi ko na talaga yun makita yung daanan namin. Paglingon ko ng ganyan, grabe namumula na yung namumula na yung apoy. Tapos kung dito na naman ako dadaan, grabe yung nagsalpukan na din. Nakaligtas man sila ng kanyang amo, labis naman ang lungkot niya sa pagkasawi ng Pilipinang si Marian Esteban na laging nilang kasama kapag nagbabantay sila ng mga alaga sa parke. Siguro kung hindi tumawag si Sir sa akin yan, patay talaga ako. Kasi may kapitbahay kaming namatay. Dahil wala kaming narinig, hindi kami wala kaming signal ba na may sunog pala. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sinakmal ng takot ang isang barangay sa bayan ng Batarasa, Palawan. Sa pagdating ng isang bisita, isang napakalaking buhaya. Ang mga residente beast mode nang hulihin ito. Kumusta na kaya ang lagay ng nahuling buhaya? Sa nakalipas na mga linggo, halos 15 aso na raw ang napaulat na nawawala sa barangay Rio Tuba sa bayan ng Batarasa sa Palawan. Grabe yung kalaki ng bunganga. At itong Miyerkules ng gabi, na-corner daw ng mga residente ang posibleng salarin. Isa pa ng buhaya, may 14 feet ang haba. Ang mga residente, tinutulungan itong hulihin. Silo daw niya sa kabli sila nga maliit. Tumulong na lang rin ako maghila hanggang makarating doon sa buhangin. Napot kami ng alas 10:30 hanggang alas 12. Tinalian nilang huso nito ng lubid, tsaka tinakpan ng ulo ng tela. Ang lalaking ito, sa sobrang galak, inupuan pa ang nakataling buhaya. Natuwa siguro siya nga ang buhaya nahuli. Pasikat rin siguro sa mga tao ba nga hindi siya takot sa buhaya. Habang sa video ito, makikita pang kinakalagkan nila ang nakataling buhaya. Ang nahuling buhaya na isang saltwater crocodile o Crocodylus porosus, agad na pinuntahan ng PCSD o Palawan Council for Sustainable Development. Kasama ang taga-DNR, pinuntahan natin yung area to check and to rescue the crocodile natin dahil marami na itong nakitang sugat at mataas na yung stress level. Naalis natin yung buhaya ron at na-travel back papuntang Puerto Princesa City. Nasa pangangalaga na ito ngayon ng Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Kaninang madaling araw lang natin siya na ilagak doon sa facility. Kinagamot na. Paalala naman ng PCSD ang ginawa ng mga residente sa paghuli sa buhaya. Lubhado, delikado. Mali yung ginawa ng mga residente na hulihin yung buhaya. Under the Wildlife Act, hindi tayo basta-basta nanguhuli ng mga buhaya, lalo na kung endangered species ito. Ang may karapatan lang na mag-extract ng buhaya from the wild ay yung mga agencies na merong expertise. Hindi itong unang beses na makaengkwentro ng mga taga-Batarasa ang mga kaanak ni Lolong. Ang kanilang bayan kasi, tila pugad daw ng mga buhaya. Marami na. Minsan maglabas ako dyan, may masalubo ako, 2 piraso. Minsan kung magtawid dyan sa may ilog, kita namin kahit araw. Nariyang naispatan nila itong umaaligid sa ilalim ng kanilang mga bahay. At itong Oktubre lang, isang lalaki mula Sitio Marabahay ang natagpo ang wala ng buhay matapos itong atakihin ng buhaya habang natutulog sa kanyang bangka.
Pero bakit nga ba maraming buhaya sa Palawan, lalo na sa bayan ng Batarasa? Kuya Kim, ano na? Ang isla ng Palawan, kahit bago pa man daw dumating ang mga Kastila, tahanan na raw talaga ng napakaraming mga buhaya. Ang probinsya kasi may malalawak na bakawan, estuary, ilog at coastal areas na natural na tirahan ng mga ito. Mas mababa din daw ang urban development sa maraming bahagi ng Palawan dahil mas kaunti ang panggugulo ng mga tao at mas malinis sa kapaligiran, mas nagiging angkop ito para sa mga buhaya. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sumayaw-sumunod ang mga pinalaki ng sex bomb sa jam-packed reunion concert ng iconic girl group kagabi. Lumaban ang fans at walang bumawi sa pagsabay sa kanilang hit songs. Makichika kay Aubrey Carampel. Opening pa lang nang tumatak nilang sigaw na Get Out! Napahiyaw na rin ang mga pinalaki ng sex bomb. Makatindig balahibo ang muling pagsasama-sama on stage ng iconic girl group. Lalo na nagsimula na silang humataw. Sina Rochelle, Jopay, Ira, Mia, Yvette, Monique, Weng, Sunshine, Cheche, Aifa at ang iba pang sex bomb girls. Di na nga napigil ang pagdagundong ng Big Dome nang lumaban sa pagkanta ang fans. Walang bumawi ng energy habang sumasabay sila sa dance hits ng grupo. Napa-throwback ang lahat kahit sa kanya-kanyang moment ng sex bomb members on stage. Lalo nang kantahin ng grupo ang ilang Daisy Siete theme songs. Pero hindi lang sila ang nag-reunion, kundi pati ang mga surprise guests, including Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes with the Abstract Dancers, kung saan miyembro rin ang hubby ni Rochelle na si Arthur Solinao. Sex bomb concert po ito! Reunited din ang Sex Balls, ang parody group ng Bubble Gang na binubuo ni Michael V, Ogie Alcacid, Wendell Ramos at Antonio Aquitania na nakipag-showdown sa Sex Bomb. Pero ang much-awaited ay ang surprise tapatan nila with EB Babes, ang girl group na sumunod sa kanilang yapak noong 2000s. May emotional moment din ng girls kasama ang kanilang dating manager na si Joy Cancio. Tila di maubos-ubos ang pwedeng kantahan ng Bakit Papa dahil sa mga guest tulad ni Joshua Zamora, Mark Bautista at Power Impact dancers. Pataas ng pataas ang energy at halos wala nang nakaupo bago matapos ang gabi with the finale spaghetti song. Hindi ko na naman na-expect na sasabay sila sa kanta namin at talagang makikisayaw ang buong Araneta. Ang lala ng pinalaki ng sex bomb. Pinaghahandaan lang namin ito, lalo na si Rochelle. Na-witness ko siya. I'm just grateful. Sobrang blessed ako na sa core group din, yung producer, sila yun, na pinauwi nila ako para maging part na itong grand reunion ng sex bomb. Siyempre, importante kasi sex bomb. Get out! Get out! Get out! Mula ordinary fans hanggang celebrities, marami talagang pinalaki ang sex bomb. Mga Christmas parties namin, birthday parties, yan ang mga sinasayaw namin ng cousins ko. So, alam ko yan by heart, yung mga kanta nila. Masasabing pop culture trailblazers ang grupo at much needed para sa fans ang reunion. Kaya naging very emotional kami on stage kasi yung wala nga kaming closure talaga eh. Bigla lang kami nawala para sa mga fans. Para sa kanila to, hindi lang para sa amin. Sulit naman, lalo't 3 oras ang concert. Thank you dahil alam namin mahaba yung concert namin pero hindi nyo kami iniwan. At
sinold out nyo. Maraming salamat po sa lahat ng pinalaki ng sex bomb. Yung ginalaw namin ng baso, oh my gosh, dumating kayo at nagpakita kayo sa amin to support us. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Get out! Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Iniutos ng Korte Suprema ang pagpapabalik ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth noong 2024 na inilipat sa National Treasury. Ayon sa Korte Suprema, kontra sa dalawang batas ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagkaisa ang mga mahistrado ng Supreme Court. Dapat ibalik sa PhilHealth ang pinalipat na 60 billion pesos na pondo nito sa National Treasury. The Supreme Court, through the ponentia of Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds. Matatandaang noong 2024, pinareremit sa PhilHealth ang halos 90 billion pesos na sobra umanong pondo na hindi ginagamit ng ahensya. Nairemit sa National Treasury ang naunang 60 billion pesos. Pero ang balanseng halos 30 billion pesos hindi natuloy dahil nag-issue na ang Supreme Court ng temporary restraining order ng questionin ito sa Korte Suprema. Sa desisyon ngayon ng Supreme Court en banc, idineklara nitong walang bisa ang special provision sa 2024 General Appropriations Act at ang circular ng Department of Finance na ginamit na basihan ng gobyerno para sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury dahil nakitaan nila ng grave abuse of discretion ang pagpapatupad nito. Kontra rin daw ang mga utos sa dalawang batas, ang Sin Tax Law at Universal Healthcare Act. Bukod sa pagbabalik sa PhilHealth ng 60 billion pesos, tuluyan din itong ipinagbawal ang paglipat ng natitira pang halos 30 billion pesos mula sa PhilHealth. Sabi ng Korte Suprema, immediately executory ito o agad-agad dapat ipatupad. Tinanggihan naman ng Korte ang hiling ng mga petitioner na tukuyin ang criminal liability o pananagutan ni dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto para sa technical malversation o kaya ay plunder. Wala pong criminal liability determination in this case. So the Supreme Court said that this was not the proper proceeding to determine the criminal liability of the Secretary of Finance, because this is a petition for certiorari under Rule 65, which deals with determining whether there is grave abuse of discretion. Sabi ni Recto, ginagalang nila ang desisyon ng Korte at susunod daw ang ehekutibo sa utos ng SC na pagbabalik ng pondo sa PhilHealth. Giit pa ni Recto, sumunod lang ang ehekutibo sa direktiba ng Kongreso at naniniwala sila noon na isa itong paraan para sulitin ang paggamit sa kaban ng gobyerno nang hindi nangungutang o nagpapataw ng bagong buwis. Iginagalang din ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. I-review daw ng Office of the Solicitor General ang ruling at saka magdidesisyon sa susunod na hakbang, kabilang ang paghahain ng motion for reconsideration. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Iniutos ng Korte Suprema ang pagpapabalik ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth noong 2024 na inilipat sa National Treasury. Ayon sa Korte Suprema, kontra sa dalawang batas ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagkaisa ang mga mahistrado ng Supreme Court. Dapat ibalik sa PhilHealth ang pinalipat na 60 billion pesos na pondo nito sa National Treasury. The Supreme Court, through the ponentia of Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds. Matatandaang noong 2024, pinareremit sa PhilHealth ang halos 90 billion pesos na sobra umanong pondo na hindi ginagamit ng ahensya. Nairemit sa National Treasury ang naunang 60 billion pesos. Pero ang balanseng halos 30 billion pesos hindi natuloy dahil nag-issue na ang Supreme Court ng temporary restraining order ng questionin ito sa Korte Suprema. Sa desisyon ngayon ng Supreme Court en banc, idineklara nitong walang bisa ang special provision sa 2024 General Appropriations Act at ang circular ng Department of Finance na ginamit na basihan ng gobyerno para sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury dahil nakitaan nila ng grave abuse of discretion ang pagpapatupad nito.
Kontra rin daw ang mga utos sa dalawang batas, ang Sin Tax Law at Universal Healthcare Act. Bukod sa pagbabalik sa PhilHealth ng 60 billion pesos, tuluyan din itong ipinagbawal ang paglipat ng natitira pang halos 30 billion pesos mula sa PhilHealth. Sabi ng Korte Suprema, immediately executory ito o agad-agad dapat ipatupad. Tinanggihan naman ng korte ang hiling ng mga petitioner na tukuyin ang criminal liability o pananagutan ni dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto para sa technical malversation o kaya ay plunder. Wala pong criminal liability determination in this case. So the Supreme Court said that this was not the proper proceeding to determine the criminal liability of the Secretary of Finance, because this is a petition for certiorari under Rule 65, which deals with determining whether there is grave abuse of discretion. Sabi ni Recto, ginagalang nila ang desisyon ng korte at susunod daw ang ehekutibo sa utos ng SC na pagbabalik ng pondo sa PhilHealth. Giit pa ni Recto, sumunod lang ang ehekutibo sa direktiba ng Kongreso at naniniwala sila noon na isa itong paraan para sulitin ang paggamit sa kaban ng gobyerno ng hindi nangungutang o nagpapataw ng bagong buwis. Iginagalang din ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. I-review daw ng Office of the Solicitor General ang ruling at saka magdidesisyon sa susunod na akbang, kabilang ang paghahain ng motion for reconsideration. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Unang Biyernes ng Disyembre mga kapuso at papasok na ang long weekend. Inaasahan man ang traffic, hindi napigil ang Christmas spirit sa pag-iilaw ng Christmas tree sa lungsod ng Maynila na may pa-concert pa. At mula roon nakatutok live si Jamie Santos. Jamie! Vicky, sabay-sabay na umapaw ang liwanag at hiyawan dito nga sa kartilya ng Katipunan sa pailaw ng Christmas tree ng Maynila. Hudyat na opisyal nang pumasok ang lungsod sa Kapaskuhan at ramdam na nga ang Christmas rush dahil 20 days bago Pasko, napakatindi ng traffic sa halos lahat na parte ng lansangan. Pinabigat pa yan dahil nasabayan ng long weekend. 3, 2, 1! Sa pagliwanag ng Christmas tree ng Maynila, tila naghilom ang pagod ng buong araw para sa mga pamilya at magkakaibigan na dumalo. Sa loob ng ilang segundo, napalitan ng ngiti at sorpresa ang bigat ng traffic at siksikan sa daan. Isang paalala na ang Pasko ay nananatiling panahon ng pag-asa at pag-uwi sa ligaya at pagmamahalan. Ang pailaw ngayong taon ay sinabayan ng Christmas concert. Tampok ang iba't ibang banda kabilang ang Manila City Band. Sa kanilang musika muling sumigla ang crowd. Mula bata hanggang matatanda, nasabik makaramdam ng saya matapos ang mahabang araw ng paghihintay at mabigat na daloy ng sasakyan. Sa ilalim ng Christmas tree, isang tunnel ang makikita na pinailawan gamit ang isang electric vehicle. Ayon sa Manila LGU, higit pa sa dekorasyon ang layunin ng lighting ceremony. Ito ay pagbibigay diin sa mga pinahahalagahang mensahe ng Kapaskuhan, pag-asa, pagmamahalan at sama-samang pagbangon ng komunidad at bawat pamilya. Tampok din ang mga ipinagmamalaki at mahuhusay na performing groups mula sa Maynila na nagbigay kulay at enerhiya sa gabi ng pagdiriwang. Enjoy na enjoy ang inabutan naming nanonood ng pailaw at concert sa kabila ng matinding traffic ngayon. May mga bazaar ding makikita na tampok ang iba't ibang pagkain at mabibili ngayong Pasko. Sobrang saya po, kaya sobrang nararamdaman po namin ang Kapaskuhan dito sa Pilipinas. Kahit ano mangyari dapat maging masaya tayo dahil yun ang kapanganakan ng ating Panginoon. Vicky, sa mga oras na ito ay nakakaramdam pa rin ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Partikular nga dito sa tapat ng kartilya ng Katipunan. Dahil nga yung ilang commuters dito nahihirapang makasakay dahil yung mga PUV pagdating dito punuan na. Pagdating din sa may Quiapo Church ay bumper to bumper ang mga sasakyan dahil marami ang umattend sa unang misa ngayong unang Biyernes ng Desyembre. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Angat ang galing at pagiging versatile actor ni Kapuso Drama King Dennis Trillo kaya itinanghal na Asia's Best Actor in a Leading Role sa Asian Academy Creative Awards. Naungusan niya sa prestigious award ang ilang kilalang international actors tulad ni Park Bo-gum at Jacob Elordi. Makichika kay Nelson Canlas. Ako, si Domingo Zamora. Hindi ako mabuting tao.
heart-wrenching, touching, at inspiring. Gusto ko lang sabihin na hindi mo masamang tao si Dom. Pinatunayan ni Kapuso Drama King Dennis Trillo ang kanyang versatility bilang aktor nang gumanap bilang si Domingo Zamora o Dom sa 2024 MMFF entry na Green Bones. Talaga namang tumatak sa marami ang pag-arte ni Dennis mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamabibigat na eksena ng pelikula. Kakaunti man kasi ang speaking lines ni Dennis, on point at ramdam naman ang emosyon sa kanyang mata-mata acting. May dahilan kung bakit Dom Saltik ang tawag sa kanya. Patunay dyan ang mga natanggap niya at ng pelikula na iba't ibang awards sa loob at sa labas ng bansa. Ang pinakahuli, ang pagkilala sa kanyang husay sa prestigyosong Asian Academy Creative Awards. Dahil sa kanyang galing sa acting sa Green Bones, itinanghal siya bilang Asia's Best Actor in a Leading Role. Si Dennis ang national winner ng bansa sa kategorya kung saan kalinya niya ang mga kilalang international actors na sina Jacob Elordi at Park Bo-gum. Sarap sa pakiramdam na pagkatapos ng isang taon, marami pa rin nakakapansin dun sa mga trabahong ginawa namin. Yun yung nakakatuwa kasi parang nabe-break na natin yung barrier at nakalagpas tayo dun sa ibang entablado na alam mo yun, mas marami yung nakaka-appreciate hindi lang mga Pilipino kundi pati yung mga ibang lahi. Higit sa husay, ang mahalaga raw para kay Dennis ay patuloy na masariwa ng marami ang tunay na mensahe ng Green Bones. Yun naman yung importante, yung matuto yung mga tao dun sa kwento. Malaman nila yung moral lesson nung buong pelikula at ma-apply nila yun sa mga kanilang mga buhay. Si GMA Entertainment Group Vice President Gigi Santiago Lara ang tumanggap ng award sa ngalan ni Dennis at ng Green Bones. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, mga kapuso. Naku, 20 araw na lang darating na talaga. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.